So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit ako upang sumagot sa patuloy na pagdami ng inyong mga katanungan dyan sa comment section. Pero huwag kayong mag-alala. Araw-araw ko po yung sasagutin. Araw-araw ko po yung ipapaliwanag para po sa inyo. Especially yung ating mga newbie, mga baguhan na babago pa lang pinapasok ang mundo ng pagmamanok. So good luck po and sinisigurado ko po sa inyo na napakasaya po ng mundo ng pagmamanok. Alright? So kung nakapag-subscribe na po kayo, nakapag-like at nakapag-comment ng inyong sarili-sariling katanungan, hintayin nyo lang po ang ilang sandali o ilang araw. Sasagutin ko po yan ng buong puso at buong kaalaman. Kaya ano pang hinihintay natin, huwag natin ito masyadong patagalin pa. So ang unang katanungan po ay galing kay Diana Katanoan. So boss, kailangan ba talaga ng mga manok natin ang calcium lactate at vitamin B12? Kailan o anong edad dapat bago sila bigyan? Sana po masagot niyo po ang katanungan ko. Malaking tulong po ito sa akin bilang baguhan sa pagmamanok. Salamat po agad at magandang araw po. Okay, so Diana, magandang araw sa iyo and salamat sa pagtatanong mo. Ito yung kasagutan mo. Ang kasagutan ko sa munti mong katanungan. Kailangan ba talaga ng manok ang calcium lactate at vitamin B12? Kailan binibigay? At anong edad. Alright? So, para sa akin mga kamanok, itong mga vitamin ng calcium at yung B12, okay, ito po ay kailangan talaga ng katawan ng ating mga manok. At bakit kailangan? Kasi may mga buto po ang ating mga alaga. So, para po mas maging maganda ang bone development nila, bone structure at yung magandang blood circulation. Si calcium kasi is para sa buto, si vitamin B12 naman po kasi is para sa magandang sirkulasyon ng dugo ng ating mga alaga para hindi po sila putlain, wala po silang anemia, hindi po sila, alam mo yun, nalulungkot, namumutla. So, kailangan po nila ng dalawang bitamina na to. Pero, hindi lang naman po yun ang choice po ninyo eh. Kasi ito po yung mga matatandang bitamina na hanggang ngayon ay ibinibigay pa rin at nakakatulong. May mga bagong lumalabas na po ngayon ng iba't ibang brand ng calcium at B12, kagaya ni Mega B12, kagaya ni CalciX. Ito po ay lahat ay more on calcium deficiency ang binibigay ng pansin. Okay? So, kailan ba tayo nagbibigay ng ganitong klase ng suplemento? Actually, ako nagbibigay ako nito 5 months and up. Kamamay, bakit hindi ka nagbibigay ng mga 2 months old, 3 months old, 4 months old? Bakit? Kasi po, meron pa po itong mataas na calcium at iba't ibang mga minerals and vitamins sa pagkain. Okay, nakafocus pa po sa pagkain o doon po sa pagkain inilagay lahat ng mga minerals na kailangan ng ating mga manok na yan sa ganung edad. Pero pagdating nila ng 5 months old, pwede na po nating bigyan ng mga oral supplements yung ating mga manok para po hindi rin po masyadong madirekta sa kanilang mga vital organs yung mga suplementong yan. Sa madaling sabi mga kamamay, from 5 months old and up, saka ako nagbibigay ng mga suplementong ganyan. At yan po ay talagang kailangan ng ating mga alaga para masigurado po natin na talaga nakakatulong sa kanilang development at paglaki. Right? So next question po tayo. Okay, ito galing kay Edward Pokong. Boss, pwede bang magtanong? Meron kasi akong pamamasyal sa linggo. Pero yung manok ko, hindi ko naman po na-try na painumin ng kahit na anong bitamina. Ano po ang pwede kong gawin? Papainumin ko pa po ba siya pagdating ng pamamasyal niya o hindi na, boss? Baka manibago yung manok. Okay, sana po masagot mo, boss. Tanong ko po. Salamat, boss. Okay, sa mga mag-e-endorse at magbibigay po ng bago o unang bitamina sa kanilang mga alaga, kung halimbawa kayo may mga pupuntahan, ay advice na huwag niyo pong bigyan ng kung ano-ano dahil lang sa nasabi nito, okay, naibigay din noon, naging maayos, huwag po. Ano po ang magandang paliwanag kung bakit hindi ko po pinapabigay o pinapagamit sa inyo yung mga supplements kung first timer po nung manok na makakatanggap nung ganon. Although maganda yung vitamina, pero bakit ayoko na i-recommend sa inyo? Kasi po mga kamanok, ang ating pong mga alaga ay nagre-react din po sa mga bitaminang ibinibigay natin, lalo kung hindi po sila sanay. Kailangan po kasi mga kamamay, meron po kayong allotted time na ibibigay sa kanila bago nyo po talaga ito ibigay sa kanila kung kayo is may mga pupuntahan. Mamaya anong ibig mong sabihin?
kailangan na-familiarize muna po natin ang katawan ng ating mga alaga doon sa mga bitamina na ating ibibigay sa kanila. Halimbawa lang, halimbawa B12, ibibigay natin B12. Kaso hindi siya hindi siya nakakatikim o hindi siya nabibigay ng B12 kahit kailan o first time niya makakatikim. So, ang unang tendency ng manok pagka nakakain po o nakainom po siya ng vitamins na yon, magre-react. Yung ibang mga manok minsan, nahihilo, nai-stress kasi hindi pa sila sanay. Pero yung mga manok naman, sanay po sila sa ganon, naka-adapt na po yung kanilang sistema. Kaya, ang simpleng paliwanag dito, kung hindi pa po siya nabibigyan ng ganun, huwag muna. Kailangan nyo po munang i-familiarize yung manok doon sa vitamina para hindi po siya mag-react. Okay? Halimbawa, 2 months pa bago kayo mamasyal, kailangan bigyan nyo na po, sanayin nyo na po doon sa vitaminang yon. Bigyan nyo ng B12, ng B12, ng B12, kung anong interval ang mas gusto ng manok, bigyan nyo po muna hanggang sa ma-familiarize, okay, yung inyong mga alaga at maging fit na po sa kanyang sistema. Ganun po ang kailangan i-familiarize nyo muna, okay, yung manok doon sa suplemento na yon para hindi siya mag-react ng sobra. Okay? Para mas makatulong yung suplemento sa kanyang sistema. Kasi kung first time niya nga makakatikim ng ganun, possible magre-react, hindi makakatulong, maninibago. Okay? So maliwanag tayo dun, kamamay, ano po? Next question tayo. Ito naman galing kay Mama Lamo 2. Kamamay, paano po ba ang diskarte sa breeding kung sakaling gagamit ako ng incubator, ngunit wala akong chiller upang paglagyan ng itlog na inipon para ipasok sa incubator? At mga ilang eggs po ba ang kailangang ipunin bago ipasok sa incubator? Salamat po palagi at thank you. God bless po, kamamay. Okay, kung ikaw ay may incubator at gusto mong magsalang dito kaso wala ka namang chiller para ipunin yung dami ng itlog, so lilimitahan kita hanggang 10 hanggang 12 itlog lang ang pwede mong ipunin na hindi mo ipinapasok sa chiller. Sa ganyang paraan, mga kamamay, nandyan pa rin ang freshness at yung taas ng hatchability ng itlog kahit hindi mo siya ilagay sa ref. Yun yung natural way o paraan ng isang manok, inahin, na kailangan dapat sa ganitong dami ng itlog. Kasi po ang pangingitlog, ito last question, mamaya. Kasi po ang isang inahin po, hindi po yan araw-araw nangingitlog. Pag araw-araw po nangingitlog ang inyong inahin, may problema po. Possible hindi po ganun kataas ang hatchability niyan. Pero kung ang inyong mga manok ay umiitlog po ng may isang araw na interval, halimbawa Lunes umitlog, Martes hindi, Miyerkules umitlog, Huwebes hindi, Biyernes umitlog, Sabado hindi, tapos Linggo umitlog uli. Kapag ganyan, maayos yung sistema ng manok, maayos yung sistema ng inahin, possible mataas yung hatching rate niyan. Yan po ang normal na cycle ng pangingitlog ng isang inahin. Ngayon, advice ko po na pagdating ng 10 hanggang 12 piraso, kailangan maipasok mo na yan sa sistema ng incubator mo. Kailangan maipasok mo na yan. Kasi kapag tumaas pa dyan, possible maaaring bumaba yung hatching rate, hindi po mapisa, sayang lang. Okay? So, ipon ka lang ng 10, pasok. Ipon ka ulit ng 10, pasok ulit. Ganun lang ang gagawin mo. Paulit-ulit lang yon para nandun pa rin yung mataas na hatching rate ng mga itlog para walang masira pagdating sa pag-iimbak mo. Kasi nga wala kang chiller eh. Pero kung may chiller ka, mga kamamay, 15 na eggs hanggang 20 eggs. Or sabihin kong 20 days, pwede pa kayong mag-ipon dyan. Sa loob ng 20 days na naka-stock, pwede pa kayong mag-ipon dyan. Okay? So, sana makatulong po, kamamay, ang aking simpleng kasagutan. So, next question po tayo galing kay Ronald De Los Reyes. Idol Mamay, pwede bang araw-arawin ang progency sa sisiw? Pwede naman po ito. Okay, pwede naman pong araw-arawin, pero wag niyo naman pong pupurgahin na tipong umaga, tanghali, hapon, progency ng progency. Meron din pahinga. What I mean is, sa umaga, progency. Okay, sa tanghali, pwedeng plain water. Sa hapon, pwedeng progency ulit. O kaya naman, sa umaga, tubig, sa tanghali, progency, sa hapon, tubig. Okay, o kaya naman po pwedeng sa umaga, tubig, sa tanghali, tubig, sa hapon, progency. Pwede pong ganon. Basta wag lang yung umaga, progency, tanghali, progency, hapon, progency. Kailangan din po nila ng plain water para sa flushing, okay, ng mga toxins sa loob ng sistema ng mga sisiw o ng manok. Okay? So, sana po ay makatulong. So, next question po tayo. Galing kay L. John Sornido. Okay, last question muna tayo.
Idol, tanong lang po, madalas ka rin po bang mamasyal kasama ang mga alaga mo? Okay, so pagdating sa pamamasyal, hindi ko siya masyadong pina-priority. Okay? Kasi po, kapag pina-priority natin ang pamamasyal, magiging ano na po natin to, magiging habit, which is hindi po maganda. Okay? Ang pamamasyal po mga kamamay ay once in a while lang po tayo. Breed tayo ngayon, palalakihin natin, pag lumaki at nakuha nila yung saktong edad, 2 years old, doon pa lang po tayo mamamasyal. Kasi ang totoong happiness ng pagmamanok, mula itlog, mula breeding, hanggang mapisa, maging 1 month old, 2 months old, 3 months old, 4 months old, at hanggang maging 2 years old. At doon mo ipinasyal at nagtagumpay, nandoon ang, alam mo yon, ang satisfaction, nandoon ang totoong saya. Okay? Yung iba magko-comment, ay nako, ganito, ganyan, 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 hindi ka masyadong namamasyal, hindi masaya yan, hindi ka matatawag na talagang magmamanok. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, kasi may iba't iba po tayong category eh. Yung iba breeder, yung iba naman talagang namamasyal lang. Okay? Yung iba, kukuha lang ng ganitong manok dito, saka lang ipapasyal, tapos sila pa yung ngayong nagmamataas na ganito, ganyan, pero hindi po nila alam kung paano mag-breed. Hindi po nila alam kung paano magpalaki ng mga sisiw hanggang sa maging, okay, 2 taon. Pero para sa akin, ano po, kung tatanungin nyo kung madalas ba ako mamasyal, hindi po. Kasi po, passion ko po ang pagmamanok, mas masaya po sa breeding kaysa mamasyal ka lang mamasyal. Mas maganda kung alam mo kung paano bubuuin ang iyong mga alaga bago ipasyal kaysa doon sa basta mo na lang kukunin buo na tapos ipapasyal mo. So para sa akin, hindi po ganoon kasaya ang pagmamanok. Kailangan from 0 hanggang day 100, dapat nandun ka sa likod ng mga alaga mo. Alright? So ilang muna sa ngayon mga kamamayang ilang mga katanungan na aking sasagutin and hopefully makatulong sa inyong lahat. Sa mga gustong magtanong, bukas na bukas po ang ating comment section. Ilagay nyo lang po dyan ang inyong mga katanungan at willing po akong sagutin yan. Alright? So hanggang sa muli, this is Linyada ng Mamay. Mahal ko po kayo. Paalam.